bilang dari Antibaho sa magandang pakilala at mahaba. Okay. Mga ginoo ng ginang, mga guro, sa ating punong guro, Ginoong Rodlinda Hill Arnaiz. Mga panauhin, Dr. Marilyn D. Rodriguez, punong guro para lang ng elementarya ng Peña Francia. Dr. Teodiki Bautista, para lang elementarya ng Peña Francia Annex. Dr. Jocelyn S. Montes, para lang elementarya ng Lupang. Ginoong Wendy Skinner Reza, para lang elementarya ng Lupang Annex. Dr. Maria Semina F. Cesar, para lang sekundarya ng Lupang. Pansangay ng Tagamasid MTS, Ninang Isida Salo. Tagamasid Kamporo, Ninang Jocelyn D. Perez. At Presidente ng SPTA, Ninang Analiza Avila. Sa bahay ng Ama ng Luzon ng Antipolo, at Andrea Anteng Linares, na nagkikita ng pating kanina. Sa kinatawagan ng dito, ng Luzon, Antipolo, Romiamo, mga bisita, mga magulang, mga tumatayong magulang, kapatid, mga kamag-anak at punong pagmamahal, at higit sa lahat, sa mga matatapang at matagumpay ng mga mag-aaral ng Tagaytay Elementary School. Isang maulang umaga sa inyo lahat. Okay, natutuwa ako na yung mga binanggit kanina ng mga pangarap ay iba-iba at may kanya-kanyang kagalingan. Okay? Pero lahat yan pwede pang magbago. At lahat ng pangarap ninyo na iba pa, pwede nyo rin makamit. No? Mamaya i-share ko yung aking mga ginagawa. No? Aside sa pagiging arkitekto, kasi marami pa akong, kumbaga, I have so many hats that I'm wearing, hindi lang bilang isang arkitekto. Okay? Bilang pasimula, gusto kong yakapin ninyo ang inyong mga magulang. Itong mga nasa harap at yung mga nasa likod, siguro sinaya na lang ninyo yung mga magulang. Magpasalamat kayo sa 6 na taon na pinaghirapan nila makapagtapos kayo. At tubuloy nyo na rin kasi sa high school mas malaking pa ako. Okay. Okay, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagkakataon na maging talupagsalita sa espesyal na okasyon na inyong pagtatapos. Maraming salamat din kay Nina Maricris Llagas sa paanyaya na maging panauhin bandamal. Hindi ko siya makita. Okay. Si Binibining Agina Maricris Pangilinan Llagas ay aking kamag-aral sa Antipolo National High School mula first year hanggang grade year. Okay. So, tila napakalalim ng pananagalit ko siguro. Okay, kapag sabihan kasi ako ni Nina Llagas na Tagalog daw dapat. Pero sabi ko, awit naman yan, Lods. Charis na lang. Okay. Diba? Feeling Gen Z. So, wala ko ng kaibagan. Okay. Gawin natin tagish na lang para hindi naman maging Mariang Ara at Ibarra. Yung pananagalit ko. Okay. Bilang isang arkitekto, dalubasang tubero o master block, profesor at sundalo, yung guys ko sabi ko, hindi lang bilang isang arkitekto ang aking ginagawa. Ako ay labis na nagagalaw, nabatingin ang bawat isa sa inyo sa mahalagang araw nito bilang ito ay simula ng inyong paglalakbay sa susunod na lugyo ng inyong buhay at pag-aaral. Bago ko ipatuloy ang talumpati ko, gusto ko muna magtanong sa ilan sa inyo. Bakit kayo nag-aral? No? Kasi hindi lahat gusto mag-aral o may pagkakataong mag-aral. So, sino? Siguro sa harap na lang yung ating mga top students. Bakit pinili nyo mag-aral? Po kasi yung pangarap na gusto matagad. Dati ko po simula bata po ako. Gusto ko pong maging guro. Ginawa ko pong lahat na kasali po ako. Ginagawa ko rin po lahat ng assignments ko. Kasi pinangarap ko pong talaga na maging guro. At gusto ko na natapag yun. Salamat. Exactly. Doon tayo papunta tayo sa pangarap. Ngayon gusto kong malaman bakit gusto nyo makapagtapos. O nandito na kayo na nakapagtapos na kayo. Bakit gusto nyo na umabot ng grade 6 at magpatuloy sa high school? Dito naman sa side na. Ito yung pogi. Okay, bakit pinili mo makapagtapos? Coaching. Ito na lang yung isa sa gilid. Nagpapagay po
Ito ang mga Thank you mo. Lahat din papunta sa pangarap natin, tama. Okay. Ngayon, ay mga pangarap niya, banggit niya na kanina, may gusto maging chef, maging guro, maging arkitekto rin, katulad ko. May isa pa gusto maging builder, no? Okay. Ngayon, gusto niyo lang makamit yung mga pangarap niya. Okay. Iiwan ko muna yung tanong na yan, sabihin natin ulit bago matapos yung talumpati. Ang temang graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon, para sa taong ito ay tunay na nakababagay sa aking karanasan. Ang katatagan ay isang katangian dapat dalayin ng bawat matagumpay na individual. At ang inyong pundasyon ng edukasyon ay may malaking bahagi sa paghubog ng katatagang ito sa inyo. Ngayon, nais ko ibahagi sa inyo ang tatlong mahalagang aral na aking natutunan sa pamamagitan ng malawak na karanasan. Mga aral na nagtiwala ako magiging mahalaga sa inyo habang hinaharap ng mga hamon na naghihintay sa inyong mga susunod na hakbang. Unang aral ay yakapin ang inyong mga hilig at mga bagay na kinagigiliwan. Ang mga bagay na ito ay nagpapalakas sa atin. Ito ang lakas na nagpapabangon sa atin at nagbibigay inspirasyon sa ating pagkamalikhain at personal na kaligayahan. Sa mga susunod na taon na inyong pag-aaral, sumupad ang iba't ibang asignatura, mga aktibidad sa labas ng klase at iba pang mga hilig. Kagaya ng mga estudyante may sumasali sa iba't ibang competitions, mga sports. Alamin kung ano ang nagpapalagablak ng apoy sa inyong mga puso at abutin ito ng buong determinasyon. Maging ito'y sa agham, sining, palakasan o anumang ibang larangan. Tandaan na ang inyong pagnanais ang magiging pundasyon ng inyong tagumpay at kaligayahan. Ito nagsisilbing pahinga upang bumangon ulit. Hindi ba tila nakakasawa at nakakapagod ang buhay kung paulit-ulit lamang ang ating ginagawa? Kung kaya sa loob ng isang linggo ay mayroon tayo isa o kaya 2 araw na nakaraan para magpahinga at gawin ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Maaari rin naman magdaan ng konting panahon sa bawat araw upang gawin ang ating kinahihiligan at nagpapasaya sa atin. Noong ako'y nasa huling taon ng pag-aaral sa Antipolo National High School, bilang aktibo ako sa iba't ibang aktibidades. Sumasali ako sa jazz chant, music video at movie competition, sabayang bigkas at maraming pang iba. Panghapon ako pero umaga pa lang nagkikita-kita na ako para mag-prepare at mag-ensayo. Pero pwede naman hindi sumali para hindi mapa, pero iba kasi yung saya na tulong kong nakapag-perform kami at nagpapasaya na ibang tao. Sa kolehiyo, sumali naman ako sa iba't ibang organisasyon na hanggang ngayon ay kabilang din ako kung saan marami akong naging kaibigan. Sumali pa ako sa cheer dance, hindi naman ako dancer. Ibang level, yung hirap ng pag-aaral, pero nagagawa pa rin namin yung mga iba't ibang extracurricular activities na hindi na-apektuhan yung mga grado namin. Masaya kami ginagawa yung mga hilig namin habang nila nagiging responsable yung pag-aaral pa rin kami. Napunta rin ako sa pagiging student teacher na hindi ko naman hilig ng elementary at high school. Okay na ako sa escort lang. Charot. I served 1 term sa department namin bilang president at another term bilang vice president ng Supreme Student Council. Hindi biro ang maging student leader. Kailangan ng balance between academics and your responsibilities. Pero lahat ng yun ay ginagawa ko dahil ginamit ko at pinagpipilihan ko. Hindi naman umiikot sa pag-aaral lang ang lulubugin natin sa 4 na sulok ng sinagdaralan. Maraming bagay tayo matututunan na magagamit natin sa paglalakbay sa buhay na galing sa ating mga hilig at kinagigiliwan. Kagaya ng pangsama sa kapwa, pagiging responsable, pagiging madiskarte at marami pang. Kahit yakapin ang inyong hilig, mga bagay na kinagigiliwan. Ang ikalawang aral, tanggapin ang pagkabigo bilang hakbang tungo sa tagumpay. At huwag hayaan itong maging hadlang para makamit ang inyong mga pangarap. Kagaya ninyo na nagawa lang bilang natatanging mag-aaral. Ang katatagan ay hindi lamang tungkol sa pagbangon sa pagkabigo. Ito tungkol sa pagkatuto at pagkago mula nito. Ang pagkabigo ay bahagi ng buhay. Ngunit ito rin isang makapangyarihang buhay. Huwag hayaang ang takot sa pagkabigo ang pumili sa inyo na magtangkang sumubok at sundan ng iyong mga pangarap. Kapag inyong tinatamasa ang mga hadlang, tingnan niyo ito bilang pagkakataon
umunlad. At tandaan na ang bawat taong matagumpay ay dumadaan din sa napakaraming pagsubok. Iba-iba tayo ng pagsubok sa buhay. May mga pagsubok na yung para sa iba ay hindi magaan lang. Pero hindi ibig sabihin, hindi na valid yun. Isa sa mga pagsubok ko nung ako nag-aaral ay ang kakapusang pinansyal na I know for some of us ay nakaka-relate tayo. Huwag magalala dahil makakaahon din tayo. Hindi habang buhay, dyan tayo sa kaligayan na yan. Pero dapat magsumikap tayo para umahon sa buhay. Sino dito yung mga nangangalakal? Sige na bang kanina na parang nangangalakal din. No, elementary nangangalakal din ako para makabili ang tinapay. Ito ayaw ko sa ating tanong, mapapagalitan yung parents ko. So, sino dito yung mga burakot? Ayun, sa teacher na yun. So, burakot din ako dati. Saksi si Morgan ng Yagas na. Pag wala ko, kung lang yung pamasahe ko, naglalakad din ako ng napakalayo. Okay, hanggang college. Pero kahit ganun, ay may pagpapala pa rin. Buong college ay scholar po ako ng Luzon ng Antipolo at Lalawigan ng Rizal. May stipend every sem basta mamimit natin yung requirements. May natanggap din akong benefits bilang isang student leader. Miscellaneous fees na lang, hindi nabayaran ko. At ngayon, hindi pa man ako ubus na katagumpay, masasabi ko malayo na rin ang nararamdaman ko. Hindi ko magagawa ang lahat ng yan kung hinayaan kong matakot sa mga pagsubok sa pagkabigo. Let it be your burning desire to do more and do more. Ikatlong aral, yakapin ang kapangyarihan ng pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan or the power of friendship or and collaboration. Walang isa sa atin na nakapamit ng tagumpay na mag-isa lamang. Kung meron man, pagpupulo po. Yung mag-isa tayo natin ang kakayahan na makipagtulungan at magtrabaho ng epektibo kasama ang iba ay isang mahalagang katangian. Sa inyong pag-uusad sa inyong edukasyon, tandaan ang kahalagahan ng pagkipagtulungan, empatiya at mabisang komunikasyon. Yakapin ang pagkakaiba at iba't ibang perspektiba. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkipagtulungan ay maaari natin malutas ang mga komplikadong suliranin at magkaroon ng magandang bukas. Sabi nga sa isang African proverb, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Malaking bagay ang pagkipagtulungan. Meron akong isang classmate mula elementary hanggang high school. Naging classmate rin namin ng Ginang Yagas. Siya yung mga akong accountant ng firm ko. Natutulungan ko na siya sa negosyo niya, natutulungan niya rin ako pabalik sa negosyo ko, which is malaking tulong. Malay nyo, yung mga pamakaran nyo, mga kabash dito, yung mga kaklase at kaibigan nyo ngayon, na inaasar lang kayo, ay maging kasosyo nyo pala pagdating ng panahon. May mga kaklase ko na ako naging tulay upang makakilala pa ng ibang mga tao na nagbigay oportunidad sa negosyo ko. Kaya napakalaking bagay na marunong tayo makisama sa mga tao. Ngayon, may iba't ibang grupo rin akong pinagbibilangan na pamilya kanina. I joined the Philippine Army as a reservist. At kasali rin ako sa Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. Kaya ako ng mga kuya at mga bunso, mabuhay ko ang kanila. Parte din ako ngayon ng isang grupo na naglalayang iangat ang profesyon ng mga arkitekto na tumutulong sa mga homeowners sa tamang proseso sa pagkuha ng mga professionals. At ang mga grupo at samahan na ito ay parte lang ng tulong para magkaroon ng oportunidad sa ating negosyo. Pero lahat ito ay give and take at kung saan dapat mas marami rin yung giving natin. Learn to collaborate and it will take you to places. Ika-apat, be unruly. So bago na mag-react, sabi ko tatlo lang, pero there's nothing wrong with having additional tip na makito. Sabi nga ni Mayor at Pinares, there's always room for improvement. At ang buhay ng isang mag-aaral ay puno ng pagkakataon upang maging mahusay. Ito ay panahon ng pag-unlad, pagtuklas at pagbabago. Ngayon, sa inyong pagtatapos, hindi lang ninyo tinapos ang elementarya, kundi binigyan din natin ang ating sarili ng pagkakataon na maging isang mas magaling pang tao. Ang pinahusay na ikaw, or beyond duty bilang aking mantra, ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at pagpupunyagi na laging maging mas mahusay pa. Ito ay hindi tungkol sa pagkumpara sa iba, kundi sa pagtingin sa ating mga sarili.
Ang pagtanong, paano ako magiging mas magaling pa? Paano ko mapapakita ang tunay na husay ko? Upang maging isang pinahusay na ikaw, kailangan natin magkaroon ng malasakit sa ating sarili. Unahin ang ating pag-aaral at tiyakin may maayos tayong edukasyon. Magtulong tayo sa paaralan ng may kasiguraduhan at determinasyon na matututunan ang ating mga anak. Subalit hindi lamang ito tungkol sa mga grado. Ang tunay na husay ay nagmumula sa pagbuo ng magandang kaugalian, paggalang sa kapwa, at pagpapakita ng kabutihan sa bawat araw. Sa ating paglalakbay patungo sa pinahusay na ikaw o your true version, hindi maaaring mawala ang pagsisikap at disiplina. Kailangan natin maging matyaga at hindi sumuko sa lahat ng hamon ng buhay. Kapag ang pagkakataon nagkamali, nalahanin natin na ito yung paraan upang tayo maging mas mahusay pa. Patuloy lang tayo maging mas mahusay sa mga bagay kung saan tayo madali, yung mga kinahihibigan natin. Ngayon, para patunayan na ina-apply ko rin sa sarili ko, ito ang mantra ko na PNP. Kasalukuyan ako nag-take ng masteral sa PNP, Protecting University of the Philippines. Ito ay tanda na hindi natatapos ang pag-aaral. Tanggapin natin, hindi pa natin alam lahat. At marami pa tayong dapat na matutunan. Maaaring ako yun nandito sa taas na nagbibigay payo sa ito. Pero baka may mga bagay na hindi alam na pwede kayo yung makapagtulong sa atin. At malay nyo, kayo na rin yung susunod na maging panauhin tanda na, hindi ba? Last month, habang pinapanood ko si Mark Rober, may nakakilala sa inyo kay Mark Rober. Siya ay isang engineer at YouTuber na nagbigay kamakailan ng commencement speech sa MIT. Naisip ko na gusto ko rin na tumayo sa harapan ng bilang mga estudyante para makapag-share ng aking experiences at makapagpayo. But after siguro 20 days na messaging ng Yagas, at napakasaya ko dahil natupad. Kumbaga, manifestation is really such a thing. Kaya, hindi ko man matap ang lahat ng mga bata dito, ang 170, no? I hope kahit isa sa inyo ay napulot o naging masaya sa araw na ito sa pagbibigay talumpati ko. So, taas kamay ng lahat ng may natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, balik tayo sa tanong ko kanina in regards to your dreams o yung mga pangarap natin. So, sino ulit yung may mga pangarap? Pakitaas yung kaliwang kamay. Kaliwa. Okay, kaliwa. Lahat ng gustong makamit yung pangarap nila, pakitaas yung kanang kamay. Wala yung pangarap. Mas mataas yung kamay, mas mataas yung kanan. Okay. Ngayon, iba pa yung tanong kapag sinabi natin, lahat bang gagawin nyo para makamit yung mga pangarap nyo? Sino yung gagawin lahat para makamit yung pangarap nila? Wala. Okay, sige na doon sa likod. Okay, final answer. So, halimbawa, natutuparin ko yung pangarap nyo sa halagang 1 billion. Bibigyan nyo ba ako ng 1 billion? Hindi. Kalating billion na lang. Wala. 100,000 para makamit yung pangarap nyo. Ayaw. 10,000. Ayaw pa din. 1,000. Ayaw. May mga sash ng 1,000 pa nila. Okay. How about piso? Pwede na ba? Pwede na? Kasi sabi nyo kanina, may pangarap kayo. Sabi niya rin gusto nyo makapit. What if, i-represent natin yung pangarap nyo bilang 1,000. Sino magbibigay sa akin ng piso, papalit ng 1,000? Bilis! Sino magbibigay sa akin ng piso, papalit ng 1,000? Bilisan nyo na! Bilis! Piso! O diba? Sayang. Okay. Ito yung relevance nung act na yun, no? Kasi lahat tayo gusto natin makamit yung pangarap natin. Sabi na gusto nyo gawin yung pangarap natin. Pero, may risk, tama po ba? What if hindi ka naman ibigay yung 1,000? Kahit piso lang yan. Pero, dapat alam natin na parehas lang dapat yung actions natin. Maliit o malaki para makamit yung pangarap natin. So,
I know, some of you, may piso na yan, pero nagkakala ko So, kailangan natin ng taas ng loob para makapigil pangarap natin. No? Okay, so thank you sa naman tayo sa bilang pagwawakas, nais ko may pakayag ang aking pasasalamat sa inyo at sa mga guro. Higit sa lahat kay Ginang Marimis, no? Sa pag-imbita sa mga magulang, tagapayo na walang sawang sumusuporta at nag-aalaga sa inyo sa buong paglalakbay nyo sa grade school. Sila ang naglalarawan ng mahalagang bahagi sa pagtatayo ng matibay na pundasyon at kinararawanan nyo ngayon. Samantalang handa na kayong iwan ng pamilyar na lugar ng Taguete Elementary School at harapin ng mga bagong pagsubok, alalahanin na mayroon kayong kakayahan na ihulul pa ang inyong mga sarili kinabukasan. Maniwala sa inyong sarili, gamitin ang inyong mga pagnanais, matuto sa mga pagkabigo, yakapin ang pagkipagtulungan, patuloy na pag-usayan ng sarili. Gamitin ang katatagan bilang pundasyon ng inyong tagumpay. Bilang pagtatapos, binabati ko kayo lahat sa inyong napakalaking tagumpay. Ang panibagong landas na inyong haharapin ay maaaring puno ng hamon, ngunit sa tulong ng matatag na pundasyon na tinayo sa edukasyon dito sa Taguete Elementary School, ako'y naniniwala na magiging matatag kayo sa inyong paglalakbay. Patuloy na magsumikap para sa kahusayan, yakapin ang mga pagnanais, at makapag-iwan ng positibong bunga dito sa mundo. Muli, isang pagbati sa lahat ng mga nasa pagtapos. Maraming salamat at isang magandang umaga sa inyong lahat.